Yung ating mga kasama, mga manggagawa po natin from Carolina Church. Salamat po sa inyong pagbisita sa amin. Expression lang ng mahal namin. Amen. So, salamat. Mahirap po yung pinakadulo kasi halos karamihan na nasabi na po. Anyway, yung aking pong i-share, Revelation chapter 10 po yung ating paksa. At ito po ay tumama sa ikapitong iglesia ng kapanahunan. At dito po sa ikapito ay nandito po ang ating pinakahuling mensahe ito sa Calvary. Alam niyo po yun. Except po sa hindi nakakalam. So yun po yung ating paksa. Revelation chapter 10, verse 7. Pero bago po kasi nagsimula ng 10:7, ibig sabihin may mga tao na. Huli na lang po siya. Okay? Ngayon, dahil medyo limitado lang talaga ang oras, gusto ko pong ibahagi sa inyo, bago po siya naging ikapito, nagsimula po muna yan talaga pisa sa ating Panginoon sa Kristo. Yung sundan ko lang yung sinabi ni Brother patulog po kanina, no? Sa ministry po ni Jesus Christ, when Jesus Christ inakyat sa langit and He was sitting in the right hand of the Father, yung sabihin po nun ay ministry. Anong klaseng ministry? When He was sitting in the right hand of the Father, ito po ay company. Ito po ay apostolic priesthood office. So, if you read in Hebrews chapter 3 verse 1, makita po natin yung salitang apostles and high priest. Tama po ba yun? Ngayon, kung si Kristo po ay apostles and high priest, kanino po siya namamagitan? Kanino po? Sa kapwa po niya, sacerdote. Okay. Kung si Kristo po apostles high priest, sino po yung may voice? Siya po. Hindi po yung ikapitong voice. Sila po ay transmitter ng voice na ito. Kaya ang tawag po dun sa Bible, tawag po dun ni John ay days. Nabanggit na po ito, kaya hindi ko masyado days of the voice. Days of the voice. Okay? Now, dun sa apostolic ministry, siya po yung voice. Sa Thessalonians, may binanggit siya na yung voice ay mayroong 3 segments. Itong voice ay nagkaroon po ng segments. First, shout. Tama? Then voice, and then last, trump. Okay? Now, yung kapanahunan po ni Pablo, yung tinawag niyang mystery, Ephesians 3 verse 2, mystery of dispensation. Tama ba yan? Yung yun po ang tinawag na simulang days of the voice. At ang naging anghel po doon ay si Pablo. At ang star po ay nasa itaas, si Pablo po yung nasa ilalim bilang mensahidor. Nung kanya papatakunan sa days of the voice, nakita niya ba yung itong days of the voice? Yes! Kaya sa kanyang kapanahunan, if you read in Romans chapter 11, 13, siya lang po ang apostol na nagtaas sa sarili niya, na sabi niya, I magnify my office. Wala pong ibang apostol ang sabi ng ganyan, miski si Pedro. Ibig lang sabihin nun, siya talaga ang nakakatiyak na pinig ng Panginoon sa lupa na unang mensahidor. Ama? Walang iba doon. Hindi si Pedro, hindi rin ang iba. Si Pablo lang yun. And if you read in Ephesians chapter 3, continuous, no? Ang aking pahayag ay hindi ko tinanggap sa tao. Tama? Sabi niya, hindi galing sa tao o kanino, galing sa Diyos. So kung galing sa Diyos, tiyak yung voice siya talagang may tinig. Siya ang ginamit. Okay? So, nung panahon niya, wala pa tinatawag na 7 church ages. Pero siya yung simula. Okay? Kaya, if you read in sinabi ni Pablo na marami pang iba yan eh.
Yun, sinabi niya, I magnify my office. Now, balikan ko muna bago mag-7. If you read in Revelation 1, ang kauna-unang pinakilala po sa days in the voice, no? Ay ang 7 Spirito ng Diyos. Revelation chapter 1, verse 4, nandun yung 7 spirits. Pero, hindi pa tinawag na stars. Saan sila tinawag ng stars? If you read in verse 19, if you read in verse 16, seven church, yan ang 7 spirits. Verse 4. Now, let's go to verse 16. Verse 16 ay stars. The 7 stars. See? Now, let's go to verse 19. See the things which shall be happy. Now, verse 20. Makikita na natin mystery, same mystery with Paul. Kay Pablo, walang 7 iglesia. Pero dito, meron na. Well, the mystery of the 7 stars, which also is in my right hand. The 7 golden candlesticks, the 7 stars, are the angels, and the 7 churches are the 7 golden candlesticks. See? Sa kanang kamay, nandun yung 7 stars. Sino ba yung anghel na yun? Yung po si Cristo, pinag-angelic form. Nasa kanya yung kanang kamay, ang 7 bituin. Ngayon, sino yung 7 bituin na sa kanang kamay? 7 anghel not on the earth. Sino yun? Sila po ang 7 spirits of God. Na binanggit siya sa Revelation chapter 1 verse 4, chapter 4 verse 5, chapter 5 verse 6. 7 spirits yun. Ngayon, kasi yung 7 tao. Kaya pagdating ang Revelation, ilagay po ng ages. From Paul, Irenaeus, Martin, Lumba, Luther, Wesley, Apostle Paul, Irenaeus, Martin, Lumba, Luther, Paul, Irenaeus, Martin, Lumba, Luther, Wesley, okay. Now, pagdating po dito sa panahon ng Book of Revelation, na-break po kung sino yung 7 stars. The 7 stars are the angelic, spiritual angelic, na sila po ay nagdala ng aggregates of God. Okay? Ngayon, yung pitong tao ito, the 7 star, 7 earthly messenger, yan yung pinahintuluan nila Brother Jackson before. Hindi lang nila, I'm sorry, no? I'm sorry, pero yun yung namin nakita. Na hinihintay nilang pitong tao, dumating na sa pitong iglesia ng mga panahunan. The 7 thunders are the 7 spiritual angels. Sila po yung pitong pulo. At ang pitong pulo ay binilangan ng transmitter. That is the 7 earthly messenger. Kaya naghihintay pa sila ng pitong tao. Darating na lang ang rapture, darating na ang tribulation, hindi nila makikita yun. Now, tignan niyo po. Kahit si Brother Man mismo, nagsabi siya, pwede natin yung task. Kailangan may resibo din tayo eh. Kasi nagsasend tayo sa mga coach, kailangan may resibo ka. Puntahan po natin ang sinabi ni Brother Branham. Brother Branham, pakiplas mo po. Kaya tinanggit kanina sa 2 things sa ministry ni Brother Branham. Ang ministry ng Revelation 10:7 ay sabi ni Brother Branham, 2 bagay. Ang una, it's returning the heart of the children to their fathers. That's the first. At yung pangalawa, sabi niya, it's revealing the 7 thunders to the 7 seas. Pakipoward na lang po, Brother Menan.
Laodicea, number 327, Tasman. Ang word ng Malachi 4 and Revelation 10:7. Dalawang quotes po itong aking babanggitin. Basta paki-eksakto po yung term nyo. Malachi chapter 4, Malachi 4, I'm sorry. Malachi 4 and Revelation 10:7. Ito ay makita mo sa Laodicean Church Age na tinalakay. Laodicea. Pastor, yung exact code. Malachi 4 and Revelation 10:7. Okay, tingnan niyo po Now this messenger, si Brother Van ang po yung sasalita na yan. At kinote niya yung Malachi 4. Now this messenger of Malachi 4 and Revelation 10:7 is going to do two things. Amen. The first, sabi niya, one is according to Malachi 4, He will turn the hearts of the children to the fathers. Amen. Yun ang unang ministeryo po ng kanyang ministry. That's Elijah ministry. At ang ikalawa, sabi niya, now number two, He will reveal the mysteries of the seven thunders in Revelation chapter 10, which are the revelation, contained in the seven seals. Yun po yung bigat ng ministeryo ng lingkod ng Diyos na yan. Right? Ngayon, tungtukin po natin, gusto natin sabihin dito. Maliwanag yan eh. Nangyari ba na itinaling tayo pero labahan? Yes. Nangyari ba na naitinig ang seven seals? Yes. Kaya nangyari? 1963, sa buong kasaysayan yan, walang taong ministro ng Diyos ang nakialam sa mga selyo. And he was vindicated prophet at the time. Nandiyan sila, Oral Roberts, nandiyan ang mga great evangelists, may mga gifts yan, pero never silang nagtang sa selyo. Billy Graham, kilala din yan, pero never si Billy Graham nakialam sa selyo. Siya lang yung 1963. Now, nung sinabi ba ng 1965, 1963 na ginamit, tumibil na 7 seals. Ang tanong, nasabi ba niya lahat? Naubos ba lahat? Yes! Si Brother ba na may ginamit? Kinikilala natin. But tayo po ay sumusunod sa kung ano sinabi ng Bible. Remember, we are the bride of Christ. Kung ikaw ay bride, meron kang eagle's eye. Meron kang anointing of the Elijah. Kung ang anointing meron ba ng saint, na meron tayong anointing. We are the type of Moses and Joshua. Mamaya tutuloy ko yan. Now, let's go to sinasabi natin na seals. Yung nililimit na seals. Let's go to Matthew chapter 22 verse 32. Ito ang na-overlook ng karamihan. Panahon na mga kapatid. Bihirang gamitin ito. Matthew chapter 22 verse mismo ang nagsalita niyan yung may-ari ng tinig. Tingnan natin. Verse ano po? Silin po natin ito Verse 22 verse 32. Okay, look. I am the God of Abraham. Sino yung nagsasalita? Ang Kristo ang nagsasalita dahil siya ang ginamit sa Revelation 1 verse 1. Tama ba yun? Siya ang Diyo kami ng Diyos. So dito ang nagsasalita si Kristo ang Diyos ang nagsasalita by the mouth of His Jesus Christ. Now, tingnan nyo po. Ang gusto kong makita nyo. And the God of Isaac and the God of Jacob. Look, God is not the God of the dead. But
Ibig sabihin, kapag nawala ang lingkod ng Diyos, may ipinapalit ang Amen. kanyang lingkod. Amen. Because God is not the God of death. Amen. Kasi buhay siya nagtitim sa mga taong buhay. Kaya kung wala na si Brother Branham, it means that's another thing, another level of revelation with regards to the seven seals. Patay na si Brother Branham, pero hindi pa kaya Diyos sapagkat mayroong buhay na kabilang sa Fivefold Ministry na nagpapatuloy na ano? Isigaw ang meaning na yan sa ikapitong ito. Bago dumating, na conclusion ko, bago dumating ang original na may-ari ng 10:7. Now let's go to Revelation 10:7. Then in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished. Tatapusin na yung Revelation 1:19. Revelation chapter 1 verse 16. Now, let's go to 10:7. Read the days of the voice. Alam na natin, basa na natin, no? Yung araw ng tinig, ito po yun. That is the seven church ages. Na, ang nagdadala ng mensahe ng tinig ay ang pitong mensahe doon. Ngayon, ginamit ang pitong-bituin sa itaas at nakumpleto po ang pitong-bituin sa time na panahon ni Brother Branham. It's the complete thunders. Right? Now, Ikaw pong nauuna eh. pagdating sa verse 7, but in the days of the voice, yung days of the voice, that is the days of the seven earthly messengers. Kaya na. Magkaiba po sa 10:7, yung breaking po kanina, hindi po ito, at sinabi na kanina, magkaiba ang breaking ng days of the voice sa sounding. Ngayon, nasaan tayong panahon? We are still living in the days of the voice. Dahil may fivefold ministry pa. Pero nag-sound na ba? Hindi ba? Kaya sabi nga ni Barmenan, it should be good. That is future tense. Alam niyo kapag nag-outer po ang seven angel, hindi voice ha? It's sound. Let's go to Revelation 11 verse 15. Magkaiba yung days of the voice. Nasa days of the voice pa tayo. Wala pa tayo sa days of the sound. The sounding. Sounding. Ito. Tingnan nyo kung may mensahe ito ba pag nag-sound. Tingnan nyo mabuti ha. Kung inaangkin na natin na nag-sound na, abay, problema to. But in the days of the voice, but in the seven angels sounded, nang siya ay umihip. And there were great voices in thunder. May great voice of thunder. A great voice in heaven. And saying, ito yung sinabi. Ito yung tinig. Ito yung sinisigaw sa langit. The kingdom of this world are found the kingdoms of our Lord and of Christ, and He shall reign forever. Ang tanong, kung nag-utter na yung voice na yan, manap na ba na yan? Kung nag-sound na, dapat nangyari na yan. Yung isisya ni Brother Terry, ang ganda nun, Revelation 2, yung tatamang ba ito? Hindi ba? Kaya, we're still living in the days of the voice. So, maniwala dito mga kapatid, ang breaking sa 7, iba po ang days of the voice. Doon sa 7 sounding. Si Brother Branham ay ikapitong anghel ng days of the voice. Pero yung sounding, ikapitong anghel na sounding, hindi mo yun si Brother Branham. It means to say, Revelation 10:7, it's not purely Brother Branham. Tama si Richard, tama si Ewald Frank. Dahil ang context ng 10:7, mga kapatid, is trumpeting angel of Revelation chapter 8. Ang yung breaking kanina. Mga kapatid, panahon na po, kailangan ilagay natin ang tamang posisyon because we are now living in the vision time of Moses and Joshua
And we are type of Brother Branham as a prophet, restorer, liberator, and we are now living in the days of the Ephesians 4, positioning in the message of Yahweh. Hallelujah. Now, kunti na lang to. Last na lang siguro. Let's go to Coach. Dali mo. Brother, sa paradox. Ano ang sabi ni Brother Branham? Listen na. Joshua, here is a type. Yes. Sino mo? Brother Branham sabi, Joshua, here is a type of the last days ministry. Amen. Tingnan mo mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito makita nyo, yung Old Testament si Moses, pagkawala ni Moses, sino pumalik? Hindi ba si Joshua yung Caleb? Tama? Okay. Kaya alam ba kayo na si Moses? Iwan daw. Nag-coach sa mensahe ni Moses. Si Joshua yung Caleb. At ang sinabi nila, hindi ko yan mabasa sa sinabi ni Moses. Basahin niyo ang Book of Joshua. Kung meron kayong nakitang ganong statement, maniniwala ako doon sa ganong statement. Ibig sabihin, tama ang sinabi ni Christ, he is not the God of death. He is the God of the living. Dahil tumutuloy ang Diyos sa isang servant niya na may buhay. At may bagong mensahe. Karugtong ng mensahe. Parehas ba ang mensahe ni Moses sa kay Joshua? Hindi. Dahil si Joshua, ang mensahe niya ay naman nandun mismo sa promised land. Ano yun? It's positioning of the 12 tribes. Ang yung 12 tribes, it represents every family. Positioning ng every family. Hallelujah. Okay, hindi na natin sabi ko parang. Joshua, here is the time. Agree ba kayo? Hindi. Agree ba kayo sa sinabi ni Brother? Eh, ang ministry ni Joshua ay type of the bride. Okay, a type of the last days ministry. Now, remember those 3 stages of the journey. Ano yun? Yung journey niya, sabi niya, all of it is ceased. Ano ba yung pipigil? Kautusan. Message na dinala ng Diyos kay Moses about the law in Israel come out from Egypt. Dito natin yan, di ba? Okay. And everything had to cease. And everything had to cease. Sabi ni Baratan. Tumalab na yan. Naintindihan nila yan. And first of all, everything had to cease. So, that Joshua. And Joshua is the same word of Jesus. Jehovah Savior. That put them in their wilderness into the promised land. Anong ministry ni Joshua? Ang ministry ni Joshua, tanhin kayo doon sa loob ng promised land. Amen? So, kaya ang ministry po ngayon dahil pinagpapatuloy ng ikamitong anghel sa days of the voice. Kaya Ephesians 4. Kanino siya? Kanino ina-address ang hiling? Ng apostleship? Sa kapwa niya. Si sacerdote. Bakit? Kailangan ng sacerdote. If we are not people belong to the royal priesthood, wala kang access doon. Tama ba yan? Sino ba ang pumapasok doon sa loob ng kaban ng banalan? Sino yung nakakatamasa ng presensya? Hindi ba priest? Kaya pag hindi ka high priest, hindi mo nararanasan ang tunay na naman ang mensahe yun. Ang revival ng tao, ang galaw ng Espiritu ng Diyos ay hindi emotional. Yun ay ginagalaw ng Espiritu ng Sacerdote sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng payag. 1 Peter 2:9. Diba sabi sa 1 Peter 2:9? We are a royal priesthood, a holy nation, peculiar people, holy generation. Tanong doon sa loob na yun, may sinabi bang
Except, maliban, bilang nasisindote ka. Yan ang totoong sinabi ng Bible. Pag hindi po kayo saserdote, hindi po tayo saserdote, wala kang access. And if you are not belong to this royal priesthood, it's sad to say, brothers and sisters, hindi mo nais malapit ha. If we are not belong to the royal priesthood, wala kang mensahe. Amen. Amen! Wala kang dalang tunay na revival. Kasi ang tunay na nasa loob ng promised land, na nasa loob nito ay mga saserdote. Amen. Nakapasok sa lupang pangako. Dito ng Israel. Amen. Kaya, kung tayo po ay tunay na saserdote, mga kapatid, kahit ikaw ay baguhan, ikaw ay matagal na, ikaw ay nasa gitna ng panahon pagtawag na ito, mga kapatid, pag tumayo ka, meron kang dalang mensahe. Amen. Ang dapat lahat ay makinig. Hindi lang isang tumak kayo na nagsasalita, dapat lahat kasi kabilang tayo sa pagiging royal priesthood. Bakit? Lastly, ang tinig na yon ay may hangganan. Sabi ni Brother Branham, everything has parables ng Matthew 13, hindi ko na po babasahin, no? May panahon po ng pagtigil ng fivefold. If you allow me to read, ay papakita ko siya. O sige, allow me. Total, hilig naman ako eh. Amen. Brother, meron pakita mo. Hallelujah. Matthew chapter 13, merong panahon ng pagtigil ng revival na ito. Verse ano po? Verse. Kaya kung hindi nyo pa na-enjoy, abay, lugi. Amen? Amen! Hindi alam na ibang karamihan na nakakalat ng mensahe nito na meron tunay na nangyayaring revival. At hindi mo nila na-enjoy ng mabuti. Bakit? Nandito sa doon. March 13. Let's go to the second parable. Ayan, marap ka. Hindi natin masyadong in-exhort ng patay na. Pero hindi natin binabaliwali ang kanyang mensahe. Bakit? Nasa buhay ang Diyos eh. Nung si Joshua ay naglalakbay na, binanggit niya ba nung binanggit si Moses? Hindi. Nabanggit na si Moses just to remind us na may natin. Yes. Pero when it comes to destination, hindi yung mensahe ni Moses ang destiny. Sabi ni Barnabas, tumigil nga yung law eh. Now let's go to Matthew chapter 13 verse 18 verse. Brother Menan, ano? 37. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus. Ito po si Jesus Christ na nagsasalita. Now, he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man. Propeta yun. Now, the field is the word, the good seed are the children of the kingdom. Ang mabuting binhi ang field daw ay ang sandibutan. At sabi nito, the children of the kingdom, the good seeds are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked. Jeez. The tares are the children of the wicked. Now, verse 39. The enemy that sow them is the devil. The harvest is the end of the word. Amen. Look, the harvest is the end of the word. Hindi na panahon na Pablo harvest. Ating panahon ng ikapitong minsan ito. Now, and the reapers Are the angels. are the angels. Amen. So may reapers. Sa huling araw na ito, may mga angelic reapers. Ang pusa natin dito, ano ba yung ginagawa ng reapers niya? Let's go to verse 14. The number of the pairs are gathered. Yun. Ang ginagawa ng angel reapers, nag-gather. Amen. Nag-gather. Kaya sabi, the pairs are gathered and burned in the fire. So shall it be in the end of this word. Now, let's go to verse 14. Now, let's go to verse 47 na. And the kingdom of heaven is like unto the net. Sino yung net? Sa huling panahon na ito, ministry ng
Malakay 4. Amen. Ministry ng Revelation 10, 7, in the days of the Lord. Ministry ng Ephesians 4, verse 11. Together. Now, yan ang net. That was cast into the sea. Nagtako na, di ba? Amen. Marami na nakolekta. Okay. And the gather of every crime. Ayun. Sa pagtitipong ito ng pagtapon ng lambat, maraming nahuli. Amen. Tingnan natin yung mga nahuli. Verse 14, which when it was full, nang ito'y punong-puno na, Amen. that's the sign, pag puno na, that's the sign of the end of, no, the end of, Pagtapon. Pagpili. pag hindi, fishing. Yung mga mangingisda, merong katapusan, sabi ni Mama may katapusan ng ministry ng Ephesians 4. Amen. Yes, nang puno na ang lambat, nang hindi na ito, that's the time na tapos na. Okay? Tingnan natin. The which when it was full, they threw the shore. Nasaan yan ang tapos na? Nang ito'y mapuno, tumagi sila. Yung pagtabi, that's the end. That's the end of this Ephesians 4. Ito pa grace age. Ano na ang trabaho nila kung nalampas na? Opo. Pipiliin mo? Magalaki. Kung kurenti ka, ako. Walang panginoon. Ano ba yung nanguhuli ng mga isda? Silang pipili. Silang binarang tinik. Matik ko. Hindi mo kinakain. Silang paglaban. Dinili ka. Tingnan nyo. Ito yung katapusan. Which you sure sat down and gathered good into vessels. But, tingnan nyo. But, cast the bad away. Amen. Hallelujah. Sa tipunan ito, ngayon natin ang balsa. Praise the Lord. Tuloy natin ang basa, verse 49. Ito mabigat. And shall cast them into the furnace. Sorry, 49. So it shall be at the end of the word. The angels, the reapers, shall comfort. The angels shall comfort and spear the wicked. Amen. Kaya, paano ba yan? Paano ba mahiwala yan? Hindi mahiwala yan dahil tinisod ka. Dahil tinisod ka sa mga ugali niya. Through the message. Sa panahon ito, pag hindi sunod lang sa ugali ng tao, ay hindi ka tunay na bride. Doon palang laglag ka na. Amen. Saan mag-ibisod sila? Message. Dala na? Amen. Amen. What is angel? Angels means messenger. Amen. Doon sila nabisod sa mensahe ito. Amen. Hallelujah! At yun ang dahilan na sila'y binubulog na labas. Amen. Hallelujah! At yan ay reality. Sabi ni Barbanang, right will come forth. He has the ministry of the humble and the spirit. Amen. Hallelujah. Now, ito po. So, the end of the word, and to severe. Severe. And severe the wicked from among the just. Pinukod. Mga kapatid, yung mga wicked na hindi mo lang hindi na sigero sa mga iglesia. Wala nang isingero dito, wala nang naniligirin dito. Wala nang Pagminginom. Magbababae. wala nang bababae dito, di ba? Amen. Wala nang bababae ka, hindi ka bride. Hallelujah. Yan ang lalaki ka, hindi ka rin bride. Amen. Praise the Lord. Alam ko ka, hindi ka rin babae, hindi ka rin bride. Now, sorry lang. Kamali lang. Sabihin na wicked among the just. Ang hiwalayan dito is about the attitude. Yung pinagalitan ni Kristo doon sa panahon ng Ephesians, even at in the end of the Laodicean, ugali ng ikalita. Yung masama dyan, yung ugali, hindi mo lang. Amen. Sabihin natin talaga reality yan yun. Kasi meron mga tao naniniwala din sa mensahe ng propeta, naniniwala sa mensahe nito. Pero hindi naman sila bisyos ng tao. Matino sila, disente yung buhay nila. Pero bakit? Hiwalay sila. Bakit ayaw din nila? Kasi they have the spirit of equalization. So hiwalayan dito, it's about the attitude. Yung tunay na kulay ng isang bride.
konsensya. Opo, salamat po mga kapatid. Hallelujah.